ka sa lahat ng panahon. Siawit tayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit tayo sa Panginoon buong sandaigdigan. Sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ba may marapat tayo sa paglapit natin sa mahal na pong Jesus Nazareno sa ating banal na Eucharistia. Ihanda natin mga sarili at pagsisiya ng mga nagawang pagkakasala. Naamin ko Sa sa makapangyarihang makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan na iyong dumadalanging sambayanan ay matapat mo nawang lingapit subaybayan upang makita namin ang dapat gampanan at para rito'y magkaroon kami ng kakayahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Hindi sa mga anghel ipinailalim ng Diyos ang sanlibutan na nooy kanyang lilikhain, ang sanlibutang tinutukoy namin. Sa halip ay ganito ang patunay sa isang bahagi ng kasulatan. Ano ang tao upang siya'y iyong alalahanin? O ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Sandaling panahong siya'y pinababa mo kaysa sa mga anghel. Ngunit pinagkalooban mo siya ng kadakilaan at karangalang marapat sa isang hari. At ipinailalim mo sa kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay. Nang ipailalim ng Diyos ang lahat ng bagay sa kapangyarihan ng tao, walang bagay na di ipinailalim sa Kanya. Sa kasalukuyan, hindi pa natin nakikitang napapailalim sa kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay. Subalit alam nating si Jesus, bagamat sandaling panahong pinababa kaysa mga anghel, ay binigyan ng karangalan at kadakilaan dahil sa kanyang pagkamatay. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, niloob niya na si Jesus ay mamatay para sa ating lahat. Sa pamamagitan ng mga pagtitiis, siya'y pinapaging ganap ng Diyos na lumikha at nangangalaga sa lahat ng bagay upang makapagdala ng marami sa kaluwalhatian. Marapat lamang na gawin niya iyon sapagkat si Jesus ang pinagmumulan ng kanilang kaligtasan. Si Jesus ang nagpapabanal sa kanila at iisa ang Ama ng nagpapabanal at ng pinapaging banal. Kaya't hindi niya ikinahiyang tawaging silang mga kapatid. Ganito ang kanyang sinabi, "Ipapahayag ko sa aking mga kapatid ang iyong pangalan, at aawit ako ng papuri sa iyo sa gitna
ng kapulungan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinamahala sa anak ang ginawa niyang lahat. Pinamahala sa anak ang ginawa niyang lahat. Ikaw, O Poon, Panginoon namin, laganap sa lupa ang iyong luningning. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin? Ay ano nga siya na sukat mong kalingain? Pinamahala sa anak ang gawa niyang lahat. Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig, sa lahat ng bagay, malakit, maliit. Pinamahala sa anak ang ginawa niyang lahat. Mga bakat tupa, hayop na mabangis, at lahat ng ibong nasa himpapawid, at maging sa isda, sa lalim ng tubig. Pinamahala sa anak ang ginawa niyang lahat. Magsitayo po ang lahat. Tanggapin niyo ang salita na di sa tao nagmula, kundi sa Diyos na dakila. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa lungsod ng Capernaum, sa araw ng pamamahinga, si Jesus ay pumasok sa sinagog at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Bigla naman pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu at sumigaw, "Anong pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal na mula sa Diyos." Ngunit iniutos ni Jesus sa mga samang espiritu, "Tumahimik ka, lumabas ka sa kanya." Pinapangisay na masamang espiritu ang tao at sumisigaw na lumabas. Nang gilalas ang lahat, kahit sila'y nagtanungan, "Ano ito? Bagong aral." Nautusan niya pati ang masasamang espiritu at sinunod naman siya. At mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga muna po ang lahat. sa inyong lahat. Magandang umaga sa lahat ng nanonood sa ating mga social media platform. Ang ebanghelyo natin ay nagpapakita ng dakilang awa ng Diyos. Pakatandaan natin, tayong lahat makasalanan, ako at ikaw. Pag nagkakasala tayo, nawawala ang espiritu ng kabanalan. Pag nagkakamali tayo at nagkakasala, tayo nagiging alipin ng masamang espiritu. Nagiging alipin tayo
ng dyablo. Nawawala tayo sa grasyang nagpapabanal. Pag ika'y nangungupit, nawawala sa iyo ang grasya ng Diyos. Pag ika'y nagtataksil sa asawa mo, pag nandadaya ka sa timbangan, pag nanloloko ka ng kapwa, pag nagsisinungaling ka sa asawa mo, lahat yan nagiging kasalanan. Tayo ay napapasailalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Ang lalaking pumasok sa sinagoga ay nasa impluwensya ng kasamaan. Pero imbis na pagalitan ng Diyos, imbis na magalit siya, imbis na tuligsain ng Diyos ang taong nagkasala, hinahabagan niya ito at pinakitaan ng awa. Pinatawad, pinaalis ang kasalanan. Kaya ang poong Jesus Nazareno, ang ating Diyos, ang ating Panginoon, ay Panginoon ng pagmamahal. Panginoon ng pagpapatawad. Ang Diyos natin, ang poong Jesus Nazareno, hindi yan Diyos na mapanghusga. Yan ay Diyos na mapagligtas. Kaya nga sa unang pagbasa natin, sa sulat sa Hebreo, pinadala ang anak para tayo ay mapatawad sa ating kasalanan. Kaya ako po ay naniniwala na ang Diyos kailanman ay hindi mapaghiganti maging sa gumagawa sa Kanya ng masama. Ang Diyos natin, ang Panginoon nating Diyos, hindi Diyos ng galit, hindi Diyos ng tampo at hinanakit. Siya'y Diyos ng pagpapatawad at unawa. Dahil kung ang Diyos natin ay Diyos na mapanghusga, kung si Jesus Nazareno ay Diyos na gumaganti, wala na tayo dapat ditong lahat. Dahil ako at ikaw, sa haba ng buhay natin, ilang ulit tayong nagkasala, ilang ulit ka nagkamali, pero sa pagkakamali natin, niyakap tayo ng Diyos. Nagpakita siya ng habag at awa. Kaya ang ebanghelyo natin ay sumasalamin, yes, sa kanyang kapangyarihan. At anong kanyang kapangyarihan? Kapangyarihan ng kanyang pag-ibig, kapangyarihan ng kanyang awa, kapangyarihan ng kanyang pagpapatawad. Alam nyo, merong isang kwento si San Antonio ng Abad o San Antonio Abad, Saint Anthony the Abbot. Nabuhay siya ay 3 siglo. Araw-araw o halos linggo-linggo, may 3 mongheng dumadalaw sa kanya. At yung 2 monghe, tuwing dumadalaw doon sa kanya, ang daming tanong. Tanong ng tanong. Napansin ngayon ni San Antonio Abad na yung 2, marami laging tanong. Tinitignan niya isa, nakatitig lang sa kanya, nakangiti. Dumaan na naman ang ilang linggo, nandiyan na naman yung 3 monghe. At yung 2, ang tanong na naman, ang daming tanong si San Antonio. At malugod naman itong sinasagot ni San Antonio. Yung isang monghe, nakatingin na naman sa kanya. Ganun ang sitwasyon. Hanggang sa umabot ng ilang taon, yung isang monghe hindi talaga nagsasalita, hindi nagtatanong, nakatingin lang sa kanya. Kaya isang araw na dumala ulit yung 3, nagtanong ulit yung 2, at yung isa, nakatingin lang sa kanya. Tinanong na siya ni San Antonio Abad. Sabi ni San Antonio, ang tagal-tagal nyo nang pumupunta rito. Itong 2 mong kasama, tanong ng tanong. Bakit ikaw hindi ka nagsasalita? Hindi ka nagtatanong? Sumagot yung monghe, mahal na Abad, may abot. Sabi niya, tignan lang kita, sapat na po sa akin. Tignan lang po kita, sapat na sa akin ang lahat. Mga kapatid ko, ilang araw na ako nakaka-receive ng isang text ng isang magulang. Alam ko nanonood siya ngayon. Ang anak niya ay maraming bukol-bukol sa katawan. Parang sabi, lymphoma cancer.
Lagi niya akong tinetext at lagi niyang hinihingi sa akin na ilapit ko siya sa Poong Jesus Nazareno. Ilapit ko ang kanyang anak sa Poong Jesus Nazareno. Sa ganang sa akin, wala akong magagawa. Pero sulyapan ko lang, tingnan ko lang ang Poong Jesus Nazareno. Hindi na ako nagsasalita. Bahala na siya. At hindi lang naman ako ang gayon. Marami rin sa inyo rito ang nagsisimba na sapat na masulyapan nyo ang Poong Jesus Nazareno. Bakit? Alam natin siya ang anak ng Diyos. Ibinigay lahat sa Kanya ang kapangyarihan. Kaya ano siya sa pagkakilala natin? Diyos na makapangyarihan. Hindi mo na kailangan sambitin ang kahilingan mo. Sumulyap ka lang sa Kanya. At anong sabi na marami sa atin dito? Bahala ka na po. Bahala ka na po. Ikaw po ang nakakaalam. Ganon din ang sinasambit ko. Kahit nasa biyahe ako, pag nare-receive ko yung mga text ng padasal, na ang sinasabi ko, Diyos ko, bahala ka na. Wala akong magagawa, pero umuusal ako ng dasal. Kanina, bago ako dumating dito, na-receive ko yung text ng nanay niya. Father, galing kami sa ospital. Sa totoo, marami silang ospital at marami ng doktor ang pinuntahan. Isa lang yung findings. Lymph node cancer ba tawag nyo doon? Meron siyang cancer. Pero ngayon, alam nyo, sabi ng doktor na mag-o-opera sa kanya, ni-receive ko yung text kaninang umaga, salamat sa Poong Jesus Nazareno. Wala na po yung mga bukol at mahimalang nawala bigla. Kaya pag upo ko dito kanina, ano sabi ko? Panginoon, sulyap lang sa'yo. Alam mo na ang kahilingan namin. Sulyap lang sa'yo. Kahit hindi ka magsalita, alam ng Poong Jesus Nazareno. Bakit? Kahit makasalanan tayo, kahit marami tayong pagkakamali, isa ang katotohanan, mahal tayo ng Diyos. Amen ba? Mahal tayo ng Diyos. Tandaan nyo yan. Sino man at anuman tayo, isa ang katotohanan, huwag niyong kalilimutan, makapangyarihan ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Kaya tayo naririto lahat, isang sulyap lang sa Kanya, isang tingin lang sa Kanya. Alam niya ang gagawin sa atin. Alam niya at nangyayari ang mga biyaya at pagpapala. Tayo ngayon ay naririto sa simbahan ng Quiapo. Muli tayong sumusulyap sa Kanya. Manalig ka lang. Manalig, magdasal, magtiwala, at syempre, suklian din natin ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Paano? Tumalikod sa masama. Tumalikod tayo sa mali. Pag tumutugon na tayo sa tawag ng pagmamahal ng Diyos, tumatalikod tayo sa masama. Niling ko sa inyo mga kapatid ko, sulyapan niyo siya. Hindi niyo kailangan magsalita. Titigan niyo siya. Kung luluha ka, lumuha ka. Bago pa bumaksak ang luha mo sa sahig, dininig ka na niya at alam niya na ang gagawin sa iyo. Manalig ka. Mahal ka ng Poong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nagsasalita sa atin si Kristo na may walang hanggang kapangyarihan at mga himala ng pagpapagaling. Sa pamamagitan niya, manalangin tayo ng may matibay na paniniwala. Ang itutugon po natin, Diyos na tunay na makapangyarihan, hipuin mo kami.
Diyos na tunay na makapangyarihan, hipuin mo kami. Ang simbahan naway patuloy na ituro ang katotohanan ni Kristo at labanan ang mga kasamaan sa ating panahon. Manalangin tayo. Diyos na tunay na makapangyarihan, hipuin mo kami. Ang mga pinuno sa daigdig, naway isulong ang kabutihan sa kani-kanilang gobyerno at maging maalab sa pagbabalangkas ng kasamaan sa lipunan na kanilang sinumpaang paglingkuran. Manalangin tayo. Diyos na tunay na makapangyarihan, hipuin mo kami. Tayo naway hindi manghinawa sa ating buhay pananalangin upang hindi manaig sa ating buhay ang masamang espiritu. Manalangin tayo. Diyos na tunay na makapangyarihan, hipuin mo kami. Ang mga may sakit, naway maging malaya sa kanilang mga pisikal at espiritual na paghihirap. Manalangin tayo. Diyos na buhay na makapangyarihan, hipuin mo kami. Ang mga tapat na yumao, naway magtamasan ng maliwanag na bukang liwayway ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Diyos na tunay na makapangyarihan, hipuin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Diyos na tunay na makapangyarihan, hipuin mo kami. Ama naming nasa langit, nagbubunyi kami sa yaman na iyong pag-ibig sa amin. Pakatatagin mo ang iyong kapangyarihan sa amin at samahan mo kami sa landas ng aming buhay. Niling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang paghahain ito na iyong sambayanan ay iyong marapatin ngayong paunlakan, pakundangan dito, mapasa amin nawa ang iyong kabanalan at ang masugid naming dalangin ay iyong pagbigyan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po
ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na kay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mo siyang iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw yung ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu, imbanal ang mga kaloob na ito. Pampara sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob maging handog, nawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Pagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagabuhay na iyong anak. Kay dinalay namin sa iyon tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso na si San Jose. Kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
sa tagubili na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mabas sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadiya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan, pag-ibig, ang mahal na poong Jesus Nazareno, nawa ay laging sumainiyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan po kayo't magangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos, Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. mga kapatid, naririto si Jesus, ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ang Diyos na mapagmahal at mapagpatawad. Mapalad tayong tinawag sa kanyang piging ng pagmamahal. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Na maingatan tayong lahat ng katawan at dugo ni Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hiniling namin kami pagbigyan, pakundangan sa iyong dulot na pakikinabang, ipagkaloob mo kay aming mapaglingkuran sa pamamagitan ni Jesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbabasbas. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan na iyong tulong at awa. Makamtanawa namin na iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ito mga imahen at mga dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin
at tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng dakila at makapangyarihang Diyos, ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, mayo po kayo sa biyaya, pagpapala ng mapagmahal na pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.